Hello mga kapuso, mga kapamilya. Thank you Lord sa araw na ito. Salamat na kami ay narito ulit sa iyong harapan, Panginoon. Kahit kami ay hindi nakikita-kita, balang araw makikita din kami magkakapatid na nakikinig sa iyo, O God. Naway malugod ka sa aming mga pagpupuri at pagpasalamat sa iyo sa araw na ito. Naway malugod ka, Panginoon, sa mga verse na pinaalam sa iyo na babasahin natin ngayon. Naway umabot sa trono mo sa langit ang aming mga panalangin at diringgin mo ang lahat ng kahilingan ng iyong mga anak na patuloy nakikinig sa iyong mga salita, O God. Hallelujah. Ayun, ang pag-aralan natin ng mga kapatid ay ang salita ng Diyos ay binhi. Hallelujah. Na ang verse natin ngayon ay 1 Corinthians chapter 3 verse 6 hanggang 7. Ayun, sabi, ako ang nagtanim. Ang gumaganap dito noon mga kapatid ay si Apollos at si Pablo. Hallelujah. Di ngayon kung ano-ano man yung mga pangalan natin, di tayo yun. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hallelujah. Hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpatubo at nagpalago. Hallelujah. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga manggagawa lamang at bawat isa tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Ayan, nagsisikap tayo mga kapatid para maitanim itong mga binhi na gustong itanim ng Lord sa kanyang bukirin sa ating mga puso. Nga una sa puso at sa puso nating lahat na nakikinig. Hallelujah. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at mapapurihan natin ang Lord. Hallelujah. Kami kapwa, verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Hallelujah. Ayan. Tayo doon ay gusali ng Diyos spiritually mga kapatid. Kaya patuloy na tumatanggap tayo ng mga binhi na ito. Hallelujah. Hebrews 6, 7, and 8. Ayan, 6, 7, and 8. Sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakinabangan ng mga magsasaka. Ayun, kasi tinuring nga ng Lord na bukirin yung ating mga puso. Ayun, hinasikan ng binhi ng trigo. Spiritual na binhi mga kapatid. Makinabangan ng magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at manganganib pang sumpain ng Diyos at tutupukin sa apoy. Ayan. Pag yung ating mga puso ay nahasikan na ng binhi, ng trigo, tapos kung ano-ano pa rin kasamaan yung ating mga iniisip, ay nanganganib. Nanganganib yung ating sarili na sumpain pa ng Lord. Kasi mabuti ang Lord eh. Kailangan lang natin na sumunod. Kasi doon sa hindi sumusunod, may sumpa kasi at pangako, di ba nga sa una natin mga pinag-aralan yung Hebrews 6 verse 18. Hindi siya nagbabago at nagsinungaling sa dalawang bagay na ito, yung kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatanggap sa kanya ay panatag ang loob na inaantay yung mga pangako niya. Eh pag hindi tayo nakasunod mga kapatid, edi siyempre ayun nga yung sumpa ang anin kasi nakalagay dito. Kaya kailangan natin mag-ingat. Yung mga paalalang ito, huwag nating baliwalain. Hallelujah. Praise God. At ayon pa rin sa ikalawang Pedro 2 verse 21 and 22. Ano sabi? Mabuti pang hindi na nila nalaman. Ayun, ano naman dito yung mga taong tumanggap ng binhi, mga kapatid. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid, kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Ayan, mas mabuti pa nga daw hindi nalaman kaysa yung nalaman tapos hindi naman sinusunod. Sabi, nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang ang aso pagkatapos kadiri sumukay muling kinakain ang niluwa na at ang baboy na pinaliguan ay babalik sa putikan. Ayan, ay tao tayo, kaya huwag tayo maging baboy. Pag nakarinig natin yung salita ng Lord ay sundin na natin, huwag na tayo magmatigas na babalik uli doon sa dati. O kaya yung iniisip natin na nakakaangat tayo sa iba, yung kasi yung ano ng Lord na iniisip na wala nga siyang tinawag na matuwid o malinis, lahat ng kasalanan. Tapos minsan iniisip natin mas malinis tayo kaya mas tuwid tayo. Ay wala nga matuwid. Ayun ang ibig sabihin yun mga kapatid. Huwag tayong feeling kasi alam naman ng Lord yun. Kaya itong mga salitang ito ay paulit-ulit na natin pinag-aralan na paikot-ikot lang tayo dito sa kaban ng tipan. Hallelujah. Para nga tayo
maituwid ng Lord. Ayun pa rin sa Proverbs 26 verse 11 and 12. Ang taong manatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. O, lagi may aso dito. Kaya ang babait nga ng aso eh. Yun nga lang, nagkataon na nga sila lagi ang, ayun. Aso ang sariling suka ay binabalikan nito. Ayan, ang mga taong, hindi naman kasi ito yung bumalik doon sa dati, yung masyadong mapaghusga at mapanghatol. Ayun yung mga minsan eh, kasuka-suka. Praise God. Verse 12, Proverbs 26 verse 11 and 12, nakita na ba kayo ng taong nag-akalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. O, ayan, sino ngayon yung laging pag nakakilala na sa Lord ay baliktad, kaya nakakalungkot pag minsan. Ang lingkod ng Diyos ang laging kagulo at imbes na magpakababaan na pataasan o pagalingan, ay hindi nga pagalingan, kaya nga tayo tinawag ng Lord para i-training kung saan yung patutunguhan natin, growing up ba o growing down, o English yun. Hindi para magpagalingan, para magpagaling. Ayun, sabi sa 1 Corinthians 1:18, hallelujah. Ang mensahe tungkol sa katsugihan ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga maliligtas. Oh, hallelujah. Tama talaga si Lord. Praise God. Oh, ayun, sabi pa yan sa 2 Corinthians 2 verse 15. Doon naranasan nila Pablo, ito't naranasan din natin ngayon. Ayun. 2 Corinthians 2 verse 15, para kaming mabangong samyo ng insenso, inahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga maliligtas at ng mga mapapahamak. O, sa mga mapapahamak, ito'y parang alingasaw na nakakatsugi, ngunit sa mga maliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? O yan, sino daw ang may sapat na magawa ang mga bagay na ito? Ay di siyempre sabi nga doon sa episode 320, sa kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ayun, siya lang makagagawa nun. Kaya minsan naranasan natin itong naranasan nila Pablo na sa mga nagsishare ka ng word of God ni wala ka namang hita, gumastos ka pa tapos lait-laitin ka. Ay, pero pag alam mo na sumusunod ka sa Lord, ay masaya pa din. Kasi imbes na magalit ka doon sa mga taon, mahabag ka pa. Praise God. Hallelujah. Kasi na mahabagin na nga daw tayo eh. Sana lahat ng ang lingkod ng Diyos ay ganun ang pag-iisip. Ay, yung iba naman ibaliktad. Pag hindi sumunod, husgahan at hatulan. Praise God. Kaya ang saya. Ayun. Tapos Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kukumikilos sa inyo upang inyong naisin at sagawa ang kanyang kalooban. Ayan. Kahit minsan nahadlangan tayo ng mga taong hindi nga silang tutuwa kasi para daw tayong alingasaw pagka doon sa mga mapapahamak, ay siyempre pinagtatagaan pa rin natin kasi kahit nga yung mga malingasaw nin, mahal ng Lord dyan kasi lahat yan tinubos niya ng kanyang mahal kanyang banal na dugo. Hallelujah. Sa John 15 verse 18. Praise God. Kaya madaanan talaga natin itong mga pangyayari itong mga kapatid. Kasi ang Lord nga, Diyos nga siya. Tapos naranasan niya, tayo pa kaya. Kaya pag naranasan natin yun, ay okay lang yun mga kapatid. Kasi sinabi naman, kailangan alam natin itong mga verse na to. John 15 verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyo, ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Ayan, praise God. Yan pag may napupuot sa atin. Tapos minsan yung kasamahan mo pa doon sa gitna ng babangis na nagubat ang napupuot sa iyo, ay ang saya. Ayun pala yung sinasabing isusugo sa gitna ng babangis na asong gubat. Doon sa gitna natin, doon sa church nila. Praise the Lord. Ayun, verse 20, John 15 verse 20, alalahanin niyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, usigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin din nila ang inyong sasabihin. Naranasan din ng Lord yung mga naranasan natin. O yan, paalala niya na
kung napupuot daw sa atin yung sanlibutan, alalahanin natin na siya muna kinabutan bago tayo, praise God. At sabi pa rin sa Lucas 10:16, hallelujah, praise God. Kaya okay lang yun mga kapatid. Kung naranasan man natin yun kasi pag minsan na mga sama-sama kayo tapos sila pa nag-uusigan, ayun yun ang hindi okay. Bagamat hindi okay yung ganun, ay okay lang yun kasi sabi ng Lord Ayun, Lucas 10:16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang makikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagsugo sa akin. Praise God. Kaya mo na yung mga takwil-takwil na yan, basta tayo sumunod sa Panginoon. Kasi maranasan talaga natin yun. At least matatag na tayo, pinatatag tayo ng Lord kasi siya daw muna nakaranas nun bago tayo. Pero kailangan alam natin itong mga salitang ito. Kasi pangpatibay natin to sa paglakbay natin na ng salita ng Lord. Kasi minsan nga magkakasamang naghahasik ang sila ang purihin ang Diyos. Ayun. 28 verse 5, hindi alam ng masama kung ano ang karunungan, ngunit ang mga sumasamba kay Yahweh, lubos itong naintindihan. Ayan. Kung minsan lang din nakakapag-isip kasi yung kasama mong sumasamba tapos hindi nakakaintindi, mga kapatid, ang saya nun. Pero kung alam mo tong salitang ito, ay okay lang yan. Ayan, Proverbs pa rin, 28 verse 9, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ay siguro, imbes na siya ang sumunod, utos siya ng utos. Mga kapatid? Sa halip na sundin yung utos ng Lord, siya ang utos ng utos sa Panginoon. O di pang saya. Tapos minsan kasama utusan ng utusan kasi ministry daw na yun. Pero sila ayaw man lang gumalaw. Ang saya. Yan yung mga paga ng nguso. Kapupuri ko, Ayun, ang panalangin ng taong hindi sumunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ayan, sabi ng Panginoon dito sa binasa ko lang. O baka niisip naman ng nakikinig ay puro ganun ayun ang leading ng Holy Spirit Siguro maraming nangailangan nitong salitang to para nasa loob na nga, nasa labas pa din, kaya magbalik loob. Huwag yung lagi sa labas, praise God. Sabi? Matthew 13:18, hallelujah. Napunta na tayo ulit sa binhi. Nagpaikot-ikot tayo doon sa 13:18. Makinig kayo kasi binhi ngayong ating mga kapatid. Ayun, bumalik na tayo doon sa may binhi. Praise God. Yung paghahasik, ayun, maranasan natin yung napupuot pa sa atin. Ay hinasikan na nga natin ng mabuti. Hallelujah. Makinig kayo at unawain kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ayun, naghahasik nga tayo mga kapatid. Praise God. Hindi tayo tatanggap aani doon, kaya aani tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kasi siya nag-utos sa atin, nakasunod tayo. Praise God. Ayun, Marcos 4 verse 14. Praise God. Ito ang kahulugan ng talinhaga, ang binhing inhasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhing namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila, dumarating si Santanas at inaalis ang salita na inhasik sa kanila. Ayan. Pero huwag tayong manghinawa, kahasik mga kapatid, kasi verse 17, subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapaghatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ayun, kasi pag natanggap mo na nga, nakakaranas ka talaga ng pag-uusig kasi nga kumikilos din yan si Santa. Kasi ayaw nga niya iyan. Yung kasunod natin babasahin mga kapatid, ayun na din yung paliwanag. Praise God. Lucas 8 verse 11 hanggang 12, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumarating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ayan naman ang trabaho niyan, si Santa at dyablo. Kambal yata yung dalawang yan o iisa, para alisin yung mga salita, at ayaw nga niya may manalig at maligtas. Kaya mga kapatid, pag tumanggap na tayo sa Lord, minsan yung mga dyablo at saka mga santa na yan, minsan kasabay mo lang yan, minsan sa harapan nga ng salamin Kaya huwag tayo mag-isip na kung saan manggagaling niya. Des katabi-tabi lang natin din yun. Kasi makibot nga daong daan kaya nagsisiksikan pa at naghaharangan. Praise the Lord, hallelujah. Lalo na sa panahong ito, talagang napakadami na nang nangyayari. Kaya tatagan natin ang ating loob, kasi yung dyablo at si Santa lagi yung
nagko-combine sa kanilang mga laki. Matthew 13:37 hanggang 43. Sumagot si Jesus, at ang naghasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang anak ng tao si Jesus, at ay anak na rin tayo ng tao. Hallelujah. Kasi kararaos na tayo sa pagiging anak ng Diablo sa John 8:44. Ang bukid ay ang daigdig. Ayan. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masasama. Ayan. Huwag tayong magtaka pagka minsan may masasama tayong kasabay, kasi ayan ang nakalagay, oh. Ang bukid daw binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mga damo naman ay mga kabilang sa masasama. Oh, praise God. Marahil maunawaan natin yung mga karanasan natin sa buhay pag nabasa natin to. Mga kabilang sa masama, verse 39, kaaway ng naghasik ng damo ay wala ang iba kundi ang Diablo. Ang Diablo na naman, ang panahon ng pag-ani ay ang katapusan ng daigdig. Ayan. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Hallelujah. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-utos ng anak ng tao, ang Panginoong Hesus, kanyang mga anghel, na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala. Ayan, hallelujah. At saka talagang mayroon mga sanhi ng pagkakasala, mga kapatid. Kaya huwag tayong piling, kasi kung sino man sa atin yun, o sila o ako, o ayan, palala sa atin lahat ng gumagawa ng masama. O ihagis sila ng mga ito sa lumagablab na pugon, at doon ay manganangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. O kaya wala na mga ngipin, edi mangangalit yung gilagid. Hallelujah. Verse 43. Ang binasa natin, mga kapatid, ay Matthew 13 verse 37 hanggang 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinigan. Kaharian ng ating Amang nasa langit. Praise God. Hallelujah. Matthew pa rin 13:24 hanggang 30. Praise God. Sabi, nagsalaysay muli. Ayan, paulit-ulit ang Panginoon, kasi parang na maintindihan nating maigi. Nagsalaysay muli sa kanila isa pang talinhaga, sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Hallelujah. Ito yung ginagawa natin, mga kapatid, ay paghahasik ng binhi sa bukirin ng Lord. Yung pinagsimulan natin kaninang 1 Corinthians 3 verse 6 hanggang 7. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng panirang damo sa triguhan at saka umalis. Ayan, yung mga masasama doon na kasabay din natin yan. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Ayan, yung mga naghahasik ka ng trigo, yung mga kasabay mo naghahasik din ng damo. Ayan, yun daw yung makabilang sa masasama. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? O, alam na natin, kasi may damo nga. Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyo. Lumago ka po ang damo at ang trigo hanggang sa anihan, sa pag-ani. Sabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin, at saka sunugin, pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Hallelujah. Ayan, mga kapatid, anong gusto natin, sa kamalig o sa apoy? Praise God. Ay di siyempre sa kamalig tayo, ano, mga kapatid, madali sabihin yan. So, kailangan nating maging mabuti sa kapwa. Ay kung born again tayo, wala tayong ginawang musgat, matulong kapwa natin, aba ay baka hindi kamalig ang pupuntahin natin. Kaya ito'y paalala sa atin, mga kapatid. Walang kausap ang Lord, kasi nga mga Israelita lang man ang sinubaybayan niya. Ayun, dito tayo magtatapos, mga kapatid. Matthew 15 verse 12 hanggang 14, sabi, pagkatapos lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na saktan ang mga Parisiyo sa sinasabi ninyo? Ayan, hindi talaga natin maiwasan may saktan mga Parisiyo. Na kasabay mo lang din yung Parisiyong iyon. Ayun, doon sa pinag-aralan natin, kung balik-balikan natin yan, mga kapatid. Hindi nalalayo yung mga Parisiyo at mga pagano, mga Hudyo at mga alam nyo na. Well, sumagot siya, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ayan. Hayaan ninyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahulog sa hukay. Ayan, mga kapatid, paalala pre sa atin. Huwag tayo magpaakay sa bulag. Kailangan yung
yung liwanag ganiya yung alakadan natin para huwag tayo maakay ng bulag. Huwag din tayo makapang-akay at sa kanal natin ihuhulog, kundi dapat mapunta tayo sa bukal. Kaya salamat sa Panginoon, Lord. Maraming salamat sa mga salita mo ito na patuloy paalala at paalala pa rin sa amin para kami maituwid mo yung mga pananampalataya namin. Akala namin kami na sa matuwid, yung pala sa bulag. Salamat po, O God, na patuloy nga ang iyong paningin ay abot sa aming mga puso. Hindi ka nakatingin kung anong mayroon kami, kundi ang mga puso namin lagi mong tinitingnan. Salamat po, O God, na ang aming karumihan ay patuloy ulit-ulit mong nililinis ng iyong banal na dugo. Ang aming mga kasalanan muli mong tinatapakan, tatapon sa kalaliman ng dagat. Sabi mo nga sa Micah 7 verse 19, hallelujah. Praise God. At patuloy nga ang aming pagbabasa ng salita mong ito, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin ang daigdig, hindi namin kayang baguhin ang aming kapwa. Subalit ang aming sarili, Panginoon, ay kaya mong baguhin sa magitan ng aming pagbabasa na iyong salita, sa magitan ng aming pagbulay-bulay araw-gabi, para kami nga ay maituwid mo kung ano man yung aming mga maling paglalakbay sa digdig na ito, O God. Hallelujah. Purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon, at ang lahat ng nakakinig ng iyong mga salita ay patuloy nga na lumago ang mga binhi na itinanim mo sa magitan ko, O God. Hallelujah. At salamat sa Biblia na ito, sa kaban ng tipan na ang buong daigdig ay napaloob ang hangganan at ang mga pangyayari dito sa Book of Life na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen.